Hello guys. So ayan nga guys, ito yung kinabukasan ng kasal ng kapatid ni Madam. Dahil 4 AM na kami nakauwi. Tapos pagdating namin sa bahay, inayos ko pa yung mga dala namin na mga sobrang pagkain sa hotel dahil sa madam ko ang nakaano doon, naka-front doon at siyang nag-organize ng kasal. Kaya lahat ng sobrang pagkain sa sa kasal may pinauwi sa amin. So yun guys, grabe. Anong oras na ako natulog dyan? Dahil siyempre inayos ko pa yung mga dala namin, yung mga ulam, nilagay ko sa ref. Yung ibang hindi na kasi sa ref, sa freezer na. Kasi sobrang dami talaga. Napakabongga nung kasal talaga, wala akong masabi. Ang daming food, kahit na marami nang kumain, marami nang nagbalot. Nakakatawa naman guys, hindi lang pala sa Pilipinas talamak ang pagsasyaron, kahit pala dito. So ayun guys, ganun pa man, maraming sumobra talaga. Na-stress pa ako, hindi ko alam kung saan ko ilalagay lahat ito. So ayun guys, nagising ako ng mag 11 AM na yata yan, dahil anong oras na ako natulog, parang 6 AM na or mag 7. So yun guys, late na rin ako nagising dahil sila din naman mga pagod din po at mga tulog pa. So ayan guys, yan ang aking almusal. Aga akong nakadrinks, no? Parang gusto ko magkaroon ng energy kaya maaga ako nag soft drinks ako. Instead ng coffee, nag soft drinks na lang ako. Then ayan guys, yan ang aking uwi na mga patayer tawag nila dito, mga tinapay. Iba't ibang klase yan guys. Ang dami, grabe, sobra. Hindi ko alam kanino ko pamimigay. Then, dahil gusto ko naman yan, dahil masarap naman talaga yung mga tinapay na yan guys. Kaya, yan, painit ko lang yan tuwing kakain ako. Sila din naman, yan ang inaalmusal nila. Yan ang ano. Tapos yung mga chocolates, tapos mga biscuits meron din. Ulam, may sumobra doon sa lechon na tupa, yun pinauwi din sa amin. Grabe, pagod ko paghahakot guys, dahil hindi ko masabi na nung nakaraang kasal na ganun karami na iuwi namin. Ito guys, ang dami, sobra, daming pagkain. Kaya hindi muna ako mamamalingki ng food ko, nakatipid ako guys. Ito, painit na lang yan. So, paano guys? Kakain muna sa Early Mix Vlog. Grabe, haggard na, puyat pa. So, paano guys? Kain muna tayo. So, yun guys, may kwento ko lang kung anong klaseng kasal meron sila dito. Sa mga hindi OFW yan. Alam ko naman mga OFW dito sa Middle East, alam na nila kung anong klaseng kasal meron dito. So, yun guys. 5 PM nandun na kami dahil nga kami nag-asikaso. Pero okay naman na lahat. Naka-ready naman na lahat. Tapos, ang kasal dito guys, magdamag, hindi araw ang kasal dito. Nag-umpisa ng 8:30 PM. Ayan, nagdadatingan na yung mga bisita. Tapos, para sa mga babae lang to. Hindi pwedeng may lalaki. Bawal sila makita ng lalaki. Kaya, ang kasal dito, ayun, puro babae lang ang bisita. Iba yung venue para sa mga lalaki. Hindi pwedeng pagsamahin. So, ayun guys, walang seremonya na nangyayari. Ang nagkakasal lang dito parang sila lang din. Hindi ko alam paano bang explain yun. Basta yun, ibinaba nila ang babae 2 AM na. Ayun. Bali, ayun, sayaw-sayaw sila ng konti. Sinayaw nila yung kasal. Tapos ibinigay ng mga gift nila. Then, maya-maya, pinakain na yung mga bisita. Naiwan na lang yung parents tsaka yung mga nung side ng babae dun sa venue. Then kinuha na nung
mapapangasawa. Yung wala na talagang tao sa loob, bawal kasing makita ang mga bisita ng lalaki. Ganon lang ang kasal dito, guys. Ang kwento pa niyan, second wife na yun ng kapatid ni Madam, yung kinasal. Bali, 2 years pa lang nakakaraan, naghiwalay na. Kaya ayan, nag-asawa na naman ng panibago. Kasi dito, guys, basta may pera ka, pwede kang mag-asawa na mag-asawa. Hanggat kaya mong bumili ng babae, hanggat kaya mong gumastos sa kasal. So, ayun nga, guys, yan ang parang di ko alam, traditional ba nila yun? Basta ganun ang kasal nila. Hanggat nakakalungkot lang yung kawawa ang babae na kapag konting kasi walang love talaga. Walang love, walang ligawan na nangyari. Hindi gaya sa mga Kristiyano na may ligawan na nangyayari na nakikilala nyo ang isa't isa. Yun yung kilala na natin ang isa't isa bago tayo magpakasal. Pag nagsama na, nagkakaroon pa rin ng hindi pagkakaunawaan. What more pa sila kaya na nagkita lang sa picture. Ayan, kapag halimbawa gusto mag-asawa, parang may agent din sila ganun. Na eto, gusto na mag-asawa nito, may ipapakita lang na picture. Kung magugustuhan, ayan, magbabayaran na yan, guys. Ganun lang dito. Kaya kung wala kang pera dito, tatandang binata ka, guys. O kung maganda yung trabaho nung kapatid na bunso ng amo ko, ayan, kaya niyang gumastos ng gumastos. Isipin mo, 2 years pa lang siguro yung unang asawa. Iwalay na. Dahil kwento sa akin ng amo ko, isip bata raw. Talaga mang parang bata pa yung unang asawa. Unlike dito sa na Arabic na ako. Dito sa bagong asawa, parang medyo maedad-edad ng konti dun sa unang napangasawa. Sana lang na magtagal na sila kasi nakakalungkot lang din yung nalulungkot din naman yung amo kong babae kahit ba na sa kanila yung ganun. Na din siya sa kapatid niya, sana daw ito daw magkasundo na. Sabi ko, hoping na parang medyo matured tong huling kinasal. So ayun, guys, ganun lang ang kasal dito. Walang seremonya, sayaw-sayaw lang sila. Ganun lang, parang yun ang pinakaano nila, sinasayaw nila yung kasal. Hindi masusulit ang magagandang gown nila kung walang pagod na kasal. So paano, guys? Till my next vlog.